Alam mo, pag may ginagawa tayong isang bagay, hindi naman kaya natin ginagawa dahil gusto lang nating magpasaya ng tao. Hindi ganoon eh. Kung ano yung makakabuti, maaaring makapagpasaya sa iba, mainis yung iba. Opo. Wala na akong magagawa doon. Basta ang importante magawa natin sapagkat ang pagkakaalam ko, yun ang tama. Yan. So, yun po. Opo. Sa paggawa mo ng tama, kanya-kanyang opinion eh. Kanya-kanyang tingin eh. Mali yan eh ka. Yan. Nasa sa inyo po yun, pero pasensya na po. Ako naman, hindi naman po ako nagmamarunong. Yun lang po kasi pagkakaintindi ko na sa prinsipyo ko, sino ang palagay kong tama? Kaya po kung halimbawa, tumama sa inyong panlasa, salamat po. Yan. Pero kung sa inyo naman po ay hindi maganda, pasensyahan na lang po. Babanggitin ko ang mga initial findings ng Pangulo. Yan. At sabihin nyo sa akin kung kumokontra kayo. Kung may mali ba dito, kontra ba kayo? O di sinabi ko, dito, lumalabas sa initial na obserbasyon ng Pangulo ay sa dinami-dami ng perang ginamit natin sa mga flood control projects, doon sa kanyang datos na ibinigay, Opo. 545 billion pesos, 15 lang ang halos. Nakakopo na Kasi kumpanya. sa laki nun, ano? Oho. Ang nakakopo halos 18%, sabi niya. Pero kasi ang taya ng Pangulo, nagmula ng 2022 hanggang 2024 lang. Yun ang datos. Opo. Nung pinakuha ko, 2022, hanggang 2025, so far, sa ngayon, 1.2 trillion pesos. Ganun na palaki-laki, no? Ganun kalaki. Sabi ko, dito sa 15 na namunini dito, sino ko kontra? So kung walang ko kontra, silence is acquiescence. Ibig sabihin, tinatanggap. Opo. Ito pa po. Di umano, doon sa 15 na nagkaroon ng napakalaking bahagi dito sa pie na ito, yung 5 sa 15 ay halos nakapag-operate sa lahat ng regions ng ating bansa. Grabe, ano? Ang lawak. May kokontra. Wala namang kumokontra. So, ibig sabihin, this is a fair statement. Walang kumibo. Okay? So, silence is acquiescence. Tinatanggap natin, di ba? Ito na naman, isa pang obserbasyon. Sang-ayon sa datos ng ahensya na may kinalaman sa pagtatalaga ng mga lugar na flood-prone, 11 probinsya ang flood-prone dito sa ating bansa. 11. Pero dito sa nangyari so far, 4 lang doon sa 11. Mukhang lumihis kong 7. Wala ang Sibuga ko, wala ang Leyte. Bakit lalong wala yung Albay. Yan, naku. Isip-isipin mo ka, may kokontra. Walang kokontra. Silence is acquiescence. Pagtanggap. Ngayon, may problema po tayo. Tinatanggap ninyo ang initial findings na to. Pero kami, ang gagawin ng committee ito, hindi lang sa 15, titingnan namin kung kinakailangan. We have to get to the bottom of this. Sabi ko nga, Jen, kung kinakailangan, sisirin namin, gagawin namin. Baka kasing lalim mo ng Philippine Deep yan, Sen. Kahit na. Ganun po. Whatever it takes. Kasi pera ng bayan ito. Kasi, Sen, kapag kasing lalim na ng Philippine Deep, wala pang aparato na naimbento na makakasisid sa ganun kalalim. Kahit po makabagong kagamitan. Pero sa tingin ko, sa babaw ng kanilang pagkakagawa, hindi na ako kailangan sumisid ng malalim. Kasi hindi na ibang mabuti. Isip-isipin mo yung standard na bakal na kinakailangang ibaon mo doon sa kinakailangang sukat. 6 na metro lang. Ginawa mo pang 3. Nako. Sisisid ba ako ng malalim doon? Wala. Hindi na. Palagay ko, kahit na kamaro lang, pwede kong gamitin. Alam mo ba yung kamaro, Nelson? Opo. Sisid kamaro lang. Litaw pa ang ulo nun. Pagka-sisid kamaro. Sa mga nakikinig po. Alam na po nyo kung ano yung kamaro. Sisid kamaro lang ang gagawin. Lilitaw po lahat yan. Sabi ko naman kay Secretary Bunuan,
O, itsakin mo ka ako, Secretary, na yung mga naimbestigahan mo na ghost projects, kailangan sa susunod na pagdinig ay yung listahan nandyan at makita na natin. Di ba? At sa mga susunod mong pag-imbestiga, ay gusto ng committee ito na makipag-ugnayan sa'yo. Meron kaming taong pwedeng italaga. Yan, opo. Naku, na-discuss namin yan, Sen. Nakakonect naman ng opisina. Salamat po, kanya-man niya. So, hintayin po namin. Meron naman kaming 3 pangalan na talagang nakatalaga dyan. Nagpipresenta nga ako kami ni Nelson. Baka kung kapusin kayo ng tao, kami pwede kaming maipadala, Sen. Kasi makikita naman namin kung paano tinutusok ng bako, di ba? Kung ano bang requirements niyan. Hindi kayo qualified kasi kayo takot kayo sa tubig. Sayang naman. Kasi yan, kinakailangan lumusong kayo sa tubig. Kung kinakailangan sisirin mo yung yung pagkakabaon. Kasi ang ating tinitingnan dito, nakikita mo yung agos ng tubig. Sa agos ng tubig, siyempre, naanod niya yung lupa na yan. May measurein mo yung scouring dito Ayun. Yun ang pinaka-importante dito. Pag hindi ka lulusong o kaya sisisid ng konti, hindi mo makikita na talagang wala ng lupa na kinababaunan yung ibinaon niya. Paano 3 metro lang ibinaon niya? Well, yun, gusto ko sanang ituro doon sa ating mga kababayan. Ano ba ang matutuklasan doon sa hiningi sa DPWH, sumama yung tao ninyo na kasi baka ito po, alam din ng tao, mga nanonood ganyan, nung nakaraang Biyernes, humingi kayo ng pictures, the video. Marami nang nagbibigay sa akin ngayon, iba't ibang lugar na. Baka kasi ang pangkaraniwang tao, hindi nila alam kung ano yung may dispalinghado at saka yung tamang specification na sunod, yung specification na isang proyekto. Hindi, kaya nga yung aking inihingi lang, litratuhin nyo lang, kami nang mag-a-analyze ganun po. May mga technical naman kami. Pag nakita, ay walang revetment ito. Walang reinforcing ito. Isip-isipin mo, 2 taon pa lang, nabutas dito. Paano mangyayari yan? Yung pala. Ito, tingnan mo ito, embankment ito. Pagkaraniwan, pagka-embankment, diki ito Yung pala yun. Meron kang embankment, wala kang revetment. Kasi yung embankment mo, may suhay pa yun yung revetment mo. At pagkatapos yung revetment, doon mo ilalagay yung tulos, yung bakal. Para yung integridad ng project, talagang tatagal yan. Nakikita mo ngayon, wala pang 1 taon Yung isa nga, hindi pa nga dumating ang... yun na nga, wala pang ulan yun. Pinakita yung picture na bakbak na kagad. Wala pang ulan. Puro putik ang ginamit Ayun nga. So yun palang kaibahan ng revetment sa DK. Yung DK kasi parang sa Bacolor, Pampanga. Pagka kasi karaniwang ilog lamang yun kasi, ito kalsada. So, slopes protection, revetment na yun. Kasi maliit na ilog lang Maliit na ilog. Tama na yun. Pero lalagyan mo ng bakal. Yung... nakabaon. Tsaka ang pagbabaon nun talagang ibabaon mo. Kaya nga meron siyang pile driver para hindi ka dumaan man ng malakas na agos. Pipilitin mong ibaon lahat yung 6 na yun. May nakalitaw na halos kalahating metro pagkatapos ibabaon mo yun. At hindi lang pagbabaon yun Kasi yung revetment mo na ganyan, kalsada to, may revetment ka at ibabaon mo, ito nga yung ibinaon mo na kung depende sa haba. Ito, meron siyang biga na kung tawagin ay apron. Para hindi sila nagkakahiwa-hiwalay. Tingnan mo itong mga ibang litrato. Kakabit doon. Nakahiwalay lahat. Ano ngayon ang integrity nun? Hiwa-hiwalay na yung bakal. Kaya pala pag dumaan ng agos, natutumba kasi. Walang apron Pero kung meron kang apron, karaniwan tawagin nila yung biga. Marami po kasi mga technical terms. Kung yun ay talagang tagos doon sa hangganan para ngayon pati yung tinatawag na scouring ay ma-address mo. Matibay, kahit na medyo naagnas na yung dito, may nakabaon pang 1 metro, hindi siya basta babagsak. Hindi ngayon, makita mo, nakabitin na yung bakal. Tubig na yung umaagos dito Wala na siyang salalayan ngayon. Wala nang pundasyon. Kaya pala, Jen, ang daming viral video ngayon, ha? Naglalabasan, kanya-kanya na pictures. Yung slope na lupa, ang ginagawa lang, tinatabunan na ng semento kagad Mali pala yun. Kasi pag dumaan ng agos sa tubig, nabakbak, pumasok doon sa loob. Paano
Lupa ito. Nilagyan mo ng Semento lang yan. Paano kakapit yung semento sa lupa? Titigas lang yun. Yung Pagka pala. umulan, yung mismo, paano magiging pampatigas yun? So, substandard yun, Sen? Wala. Sandali lang yun. Hindi Tawagin mo yung district engineer na gumawa ng plano na yun. Kasi may program of work yun eh. Tawagin mo yung contractor na inutil na gumawa nun. Oh. Yung isa naman dyan, Sen, nakita ko, nando sila sa ilog, ha? Oo. Tapos may slope, di ba? Oh. Pinapalitadahan yung lupa. Pinapalitadahan para maging semento, kikinisin. Ay, nako. Paano mo papalitadaan Yung lupa? Di ba? Oo. Paano kakapit, Grabe. di ba? Oo. Ang semento, kung tawagin nila yan, plasterer. Plasterer. O kaya lang, sa mga building, nakikita mo, talagang may hollow blocks. Ito halimbawa to, Sen, yan, Diki yan, di ba, sa gilid. Walang may konting mga bakal sa gilid. Saan ka nakakitang, kamukha niyan. Yan, diki po ata ito, Sen. Nasaan yung mga bakal? Yan yung mga bakal na yan. Yan ata yung sa gilid, Ayan, nakita mo yung nalapnos eh. Oho. Wala yung kumbaga sa bahay, pundasyon. Yung pinakamalaki. Oho. Wala. Yan ang sinasabi yung pinalitadahan ng lupa. Ayan, ito po yan, ni walang bakal, tapos puro buhangin na sa loob, May maliliit na bato, Kaya pala nabakbak, Ito sa Mindoro ito, Sen, Maganda yung ibabaw, no? Ayan, tingnan mo. Nasaan ang bakal? Wala. Yun na nga po. Mayroon isa atang mali. Wala dyan. Hinahanap nga po. Yan yung ata yung picture ni Governor Dolor ng Mindoro. Ayan, nakita mo, gumuho ka agad. Oho. Naku. Pero ano ho ang gustong tuklasin, Sen? Di ba hinihingi kayo na magsasama kayo ng tao doon sa inspection team ng DPWH? Para makita natin lahat na yung pagkakagawa, maliban pa sa, yung ghost talagang wala yun. Ayun, talagang totally. As in, talagang wala Okay, po. maraming mananago. Ngayon, Opo. titingnan natin yung pagkakagawa. So makikita mo, asan yung program of work? Yan. Sa program of work, talagang kumpleto yun eh. Opo, pati specification. Di ba? Okay, bakit? Nasaan yung mga reinforcing bars dito? Nasaan yung bakal? Nasaan yung apron? Doon pala matutuklasan. Diba? Oho. Kasi pwede ka, dito kahit hindi ka nagagamit ng siguro ng bako litaw na eh. Di ba? Madadali. Bakit ka mo? Kitang-kita eh. Kitang-kita. Nako. Yun pala. So, ang ating mga pangkaraniwang mamamayan, Sen, madali pala makatutulong at madali na lang matutuklasan kung ang isang proyekto unang substandard. Ang sinasabi natin, Opo. dahil ito po ay napakalawak po ng pinaglatagan po ng lahat ng mga flood control projects. Nationwide dyan, Sen. Opo. So, sa susunod na hearing kasi, ang aking inihingi kay Secretary Bunuan, lahat na ng flood control projects sa ganitong mga probinsya, ibigay mo sa amin. Oho. Para makita natin. Kasi naka-geotag naman yan. Makikita natin yan kung may nangyari o wala. Ayun. Tapos titingnan natin yung kalidad ng pagkakagawa. Opo. Kung saan ayon dun sa program of work, may program of work yan eh. Pagkatapos yung specification ng mga materyales, madali naman eh. Opo. So pag binungkal mo ng konti, wala naman ay kawayan. Paano makawayan ang nilagay mo? Ito naman, wala man lang. O dililista na natin. Talaga sa laula ang pagkakagawa. Ayun. Papapanagutin mo lahat ngayon. Sino ang kontraktor? Bakit pinayagan ng DE? Yung mga project engineers nasaan? Yung mga project managers nasaan? Hindi ba? Ayun.